grabe, napakadami natin mga side quests sa mga trips natin, guys. Pero nakakatawa na kapag Peruvian cooking class tayo. So guys, yung vibe niya kung makikita niyo is giving parang cake, no? Smash naman, guys. Yung puti na yun, tiger's milk yung tawag. Tapos na, guys, ang ating ceviche. Peruvian food approved. So guys, tikman natin kasi gawa natin to eh. So guys, tinutulungan tayo dito. Kasi sis siya ay marunong mag-Spanish. Pero gusto ko yung may dip agad eh. Tignan nyo guys, andito ngayon tayo sa Palacio de las Artes de Miraflores. The view. This is the vibe here sa Miraflores. Hola sa inyong lahat! Hello guys! I'm back again with another vlog. So now, we're here pa rin sa Lima, Peru. And ngayon po, i-explore po natin ang Miraflores. Miraflores is isang area yun dito sa Lima na kung saan this one is sikat to sa mga turista. And aside from that, mas okay siya because this area is safer than doon sa Centro Historico na part. Okay? And aside from sa pag-explore natin ng area, is tayo po ay nag-book din ng cooking class. Alam niyo yan, mahilig tayo sa cooking class. So sabi kong ganyan, at least tayo yung magluluto and may experience natin. At syempre, ayoko kasing ma-skip natin yung part din nakakain ng ceviche. Opo. So, yun. And ngayon, nag-book tayo ng cooking class sa Get Your Guide. So, ito yung binook natin. Ayan. So, nababasa nyo ba? Ang binook natin, Lima #1 rated cooking class with best dishes and pisco sour. Yung pisco sour, nakakalasing yun. Pero syempre, since sikat yun dito, sisip lang tayo. Hindi tayo iinom ng super. Okay? So, ang tour po na to, na-book po natin sa halagang 2,688 pesos. Okay? And kapag if ever magbo-book po kayo ng activity sa Get Your Guide, ito po yung code natin. Tadadada! Ayan, mayroon po tayo dyan. Kaya lang one-time usage yan. Pwede nyo yung gamitin sa much bigger one para mas malaki yung discount nyo. And also, may Klook code din tayo and Agoda code. Andyan yan din sa mismong screen na yan. Na kung saan, that one, yung Agoda, makakapagbigay sa inyong discount up to 5 times. So, gamit, redeem, click, gamit, redeem, click, gamit, redeem, click, ganyan. And yung Klook naman, one-time usage. Pwede nyo gamitin yan sa mga hotel bookings nyo, sa mga Peru, sa Mexico, sa United States of America, sa Philippines, sa Japan, at kahit saan pa man yan. Okay? So now, let's start. Kumain na tayo ng ating baron. Good morning, Lima, Peru! Ayan, hindi gaanong gloomy dito sa part na to. Doon, mag-gloomy na doon mamaya. So, kasi for context, guys, dito po sa Lima is super duper gloomy lagi. Okay? So, according din sa mga locals dito na mga na-meet natin, nagtanong-tanong tayo, super bihira po dito umulan. Ang sabi nilang ganon, dito daw sa Lima, blessing na sa kanila yung umuulan. Kaya kapag umuulan dito, ay talagang pinopost nila sa Facebook, ganyan. Nag-IG story daw sila, ganyan. Tulad sa atin, kapag mababa yung temperatura natin, ganyan, parang Baguio levels na kahit nasa Kabanatuan ka, parang kami, ginagawa namin, tuwang-tuwa kami noon. Sinasabi, cuddle weather, parang winter weather, rainy weather, parang gano'n. So, dito, tuwan-tuwa sila sa mga rain, ganyan. Kasi, hindi sa kanila umuulan, pero lagi sa kanilang gloomy. Okay? So, yun lang. Additional fun fact sa Lima. Ulit ko kayong re-remindan. Pagka nandito kayo sa mga ganitong bansa, ayan, mag-Airsa-Flora kayo. This one is yung defense. So, sa mga hindi pa nakakailam, itong Airsa-Flora para to sa gut defense nyo. And, I mean, sa gut system nyo, para mas maging okay siya. Tapos, kapag ka naman nadali na kayo at some point, tulad na nangyari sa atin, ito, meron din tayong restore naman. This one ay mas mataas naman yung ano nito. Yung, tawag doon, yung laman, kumpara doon sa kanina pinakita ko sa inyo. Okay, guys, good morning! Andito na ngayon tayo sa labas. Ayan. Ito po ang itsura ng ating kapaligiran. So, ito po, dito tayo kumakain. So, this one, yung chifa na tinatawag or yung Chinese restaurant dito. And, sikat dito guys yung sandwich. Meron ditong sandwichan din. Tapos, meron din dito. So, dito tayo kakain sa side na to. Tignan nyo, ayan, meron yung mga sandwichan din. So, ngayon, sikat dito to eh. Pero alam nyo, for some reason, sa Google Maps, kapag ka-same tayo ng hotel, hindi siya lumalabas doon sa mismong Google Maps. So, ang pangalan ng ating kakainan is this one, Bembos. Wait pa, pakita ko sa inyo. Katabi niya yung Dunkin' Donut. This one, ala kasing pangalan, oh. Ba't ganun yung kainan na ito? Walang pangalan. Ayan, Bembos, tama. Bembos! Bembos! Ipagkita maka Bembos! Ay, parang sarap po may itlog. Okay.
Ano to, dipping something? Okay. Coconut Man, Moonhead, and Pete. Already. English. English tayo. English strict order. To eat here. Guest. Paul tayo. Sige, para iba naman. Huwag puro Ivan, di ba? Yes, save! So, ito yung itsura ng mga combo nila dito. Ang galing. Merong, yung burger dinidip, 29.90 soles, oh. Ganun yung atake dito. Dinidip talaga. So, ano ang ngayon ang bestseller na kakainin natin? Ito, 29 point something. Wait, check muna natin iba. Meron silang chicken. May nuggets. Okay, family, hindi tayo family promotions. Siyempre, konti lang kakainin natin. Lunch boxes. Okay. Yung lunch boxes, 19.90 soles. Parang nilaruan, parang Happy Meal. Ganun ba? Add-ons. Ito, yung kanilang mga pang dip sa burger. Ahi Bembos. Ocopa. Antichuchera. Tapos ayun yung fries. Yung fries dito, 5.90 soles. Yung nuggets dito is 11.90. Cheese fingers is 12.90 soles. Tingnan natin naman yung mga ice cream. So, yung ice cream nila, ito, Sundae Choco Maracuya. 7.90. Then, kung gusto niyo yung pinaka-basic, 5.90. Hindi, ito pala. 2.90 soles pala yung pinaka-basic. Promos exclusivas. Ayan siya. Hamburguesas. Ito talaga yung bestseller nila, no? This one. Sige, try na nga natin to since ito yung nasa pinakataas para masubukan natin. Ganyan ang maganda. Sinusubukan natin kung ano yung bestseller, kung ano yung pagkain sa ibang bansa. Wait, paano siya? I-click. Ano to? Ano to? Plus additional Huacha na grande. Mas malaki. Mediana grande. Ang galing! Ito guys, ang food natin for today's video. So, umorder din tayo ng fries. Ayan, tapos ito yung burger. So, basically, meron siyang tomato, cheese, lettuce, egg, tapos yung mismong patty. So, hindi siya ganun kakapala na parang Big Mac level sa atin. Tapos ito, yung cheese. Cheese na pang dip. Tapos, meron silang pa-mayonnaise na ganito and also ketchup. So, yan po. Tapos ito, hindi natin binili. That's it! Tikman muna natin. Tikman ba natin na may dip o wala? Sige, may dip muna. Di ba dapat wala nga? Pero gusto ko yung may dip agad eh. Okay din yung lasa. Parang anghang. Manghang. Ganun siya. Kain. Dito sa Peru, usong-uso yung sandwich, guys. Like literally. Ngayon guys, magpunta na tayo doon sa binook natin na Peruvian cooking class. Malapit lang siya dito, 700 meters lang from our hotel. Lakad-lakad lang tayo dito sa Miraflores, one of Lima's most famous and tourist-friendly districts. Ang cute o, tignan nyo, ang daming chihuahua. Ito guys, I still remember this one sa tapat ng hotel natin sa Colombia. Sa Novotel Parque 93, merong La Lucha Sangurcheria na yan. So, yan yung nagbebenta nga ng sandwich na medyo parang ang tinapay ay banh mi style. Oh, yama! Yama, yama! Makakita tayo ng ganyan sa Cusco. Ayan. Picture tayo, wait. Picture tayo kaya. Video.
$10 totoo pala. Dito sa area natin, napakadaming bilihan ng mga pero goodies. Yan, meron din silang ganun dito. Bili nga dito. Hola. How much? 12 soles. So guys, bumili tayo ulit dito. Mukhang mas matibay siya eh. So sa mga bilihan lang na ganito. So 20 soles to. Ayan. Para sa pagpunta natin sa Brazil. Hacienda. Casino. Kala ko hotel. Ang lit naman ng casino dito. Hindi siya yung parang super grand. No? Itsura ng mga tindahan sa streets. Diba? Ang ganda mga nakastall sila. I mean, may tindahan na tinutulak gano'n. Yung mga nagbebenta ng mga dyaryo. Ito naman yung itsura ng mga signages dito. Calle Shell. Avenue 28 de Julio. Ito yung It's Giving parang power mac nila at digital walker. iShop yung pangalan. Actually, wala dito sa side na to. Pero doon sa side na yan, guys, meron dyan mga tandem paragliding. Tulad nung ginawa natin sa Switzerland, kung naaalala nyo, sa Interlaken. So, dito sa South America, sikat itong area ng Miraflores para sa tandem paragliding. Okay? So, kung trip nyo yung mga ganong klaseng activities, pwede kayo mag-check sa Get Your Guide. Yan, may nakita ko doon. Ito yung itsura ng mga pagkain dito. 12 soles. Japanese food siya. Bento naman yung isa. 26.90 soles. Look! Tignan nyo! Merong coco! Ayan. If ever kung mahilig kayo sa milk tea. Grabe! Hindi na pala tayo nakapag-milk tea ngayon, no? Nakakatawa. Hindi na natin siya kinikrave tulad ng mga nagsisimula tayo sa pagbablog. Kasi nung nagsisimula tayo, puro tayo, ay, gusto ko ng milk tea! Gusto ko ng milk tea! Parang tagal natin din ng milk tea. Dito yung meeting point ng ating cooking class. So, hintayin natin dito. Ang aga natin dumating. 2 o'clock pa yun. Anong oras pa lang? 1:24. Ang ganda nitong kapihan na to. Kapitulo. O saan dito? Dito ba? Wala naman. Parang hindi dito. Pero dito yung meeting place. Yung nakita natin. Gusto yung pumasok tayo. Ayun. Tama. Luchitos. Tama. Dito yung Luchitos. Ayan, nakita natin. Luchitos Peruvian Cooking Class. Welcome. Straight ahead. Okay. Ang straight ahead is Siga de Frente. Siga de Frente. Grabe pinapasok natin na para ba tayong lalaban sa gera. Ang probinsyano. Sabi mo dito. Okay, ayan, tama. Luchitos, Peruvian Cooking Class. So, tama. Aakyat tayo. Tama, guys. Tama tayo. So, dito, ito yung Luchitos Cooking Class. Ay, medyo madami-dami tayo. 2, 4, 6, 8, 9. 9 na, estudyante o baka teacher yung isa. So, ito, may mga ganyan. May bowl, may kutsilyo, pang squeeze. Yan siya. So, ito yung company Luchitos, pero may saha-saha dyan na nakalagay. Tcharan! Diba guys, ang aga natin dumating dito. Opo, binigyan tayo ng pisco sour. So, okay naman siya. Kaya lang kasi guys, alak na naman ito. South America! Puro tayo alak sa iyo. Kung hindi tequila, pisco sour. Ang lala. So, alam nyo, itong pisco sour pagka yung mga ganitong klaseng cocktail, yung cocktail mix na to, sinerge ko siya para naglalaro sa 11 to 15% ang alcohol content nito. So, sip-sip lang tayo. Kaya lang kasi nahihiya ako kapag hindi natin to ininom. Pero na-appreciate kita, Luchito sa Kasaha. Ayan si Saha. Na-appreciate kita, Saha, tas Luchito Cooking Class. Thank you so much for this. So guys, ang ating gagawin for today's video, so cosa de pollo, so a true Peruvian delight, and yung dish na to, layers of cream potato, avocado, and colorful chicken. And next is ceviche. Ito yung nilulook forward natin, ceviche, syempre. Tapos itong pisco sour. Sabi dito, no Peruvian celebration is complete without a pisco sour.
This iconic cocktail combines pisco with fresh lemon juice. So ito yan. And sugar. Let's taste it. Tapang. 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 This is sour. Ang sour niya talaga. Tapang. Tapang. Hindi pa nagsisimula ang tapang. Ay nako, hindi pwede. Mamumula. Hindi kaya. Alam ko yung capacity natin kapag kaya natin o hindi eh. Ang tapang niya masyado. Super strong. Like Superman. Dito guys tayo sa taas, sa 3rd floor pala. Ayan. Very rooftop. Mas malaki. Okay, so far, for our first step, what we do before we cook, we go wash our hands, okay? Okay. First, we go to the Pacific War, when we were on a battle with Chile. I don't know if you heard about that situationship we had we had in the past, and that put us on the same situation now, but with the pisco sour. But that's another story. Okay, so when we were in that battle, the ladies were not avoid to be on that battle. So in order to help, Smash naman guys. Hindi ako makapagsalita kasi ang bilis magsalita nito. Ano natin? Chef. That's right down the coast, yeah. Even, No, like they're great things. yeah, it's a party town. Yeah, one of my good friends is there. Oh, really? It's a great place. this teaspoon, these 2 teaspoons, okay, and I will pass. After that, we have salt. Only This 2, is- right? Yeah, only 2. Okay. After that, we're going to add salt. Okay. Yeah, the half. Just the half. Because we are going to use salt in all the process. Okay. Okay. Once we're gonna do it in the Peruvian style. So kakamayin guys. Oh, nice. Squeeze mo siya. Yes. It's a visual as well. Satisfying. So sa feeling para lang tayo lalaro ng clay. I'm just vlogging. Sorry, it's okay. Okay. Now guys, this is the best part. It's time to taste. Okay? To taste a bit of your dough. Bango. Okay? And then you will see, depends of you. If you feel that you need more salt, more black pepper, Parang maanghang yung amoy niya. do a line. Okay? 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 And in the moment when we squeeze, we do like just that. With no drum. Do not push because we don't want a bitter calzone. Okay? And the skin of the lime is bitter. So do not squeeze like that much, and that's it. Both? Okay? Both. Yeah, just the half. Do not use all of it. Okay, and keep squeezing. So maasim na to guys. Natutuwa siya kasi nakakapagsalita tayo ng salita nila. 333 years ba naman, di ba? Parang iba-iba na siya amoy. Parang maasim na maanghang na hindi ko na ma-explain. Yun yung napansin ko din dito sa Peru. Karamihan sa mga pagkain nila, puro mga pata-patatas. Ayun yung texture niya, oh. Oh, kain na kayo, itadakin na. Yun naman, chicken naman yung ating gigigilin. Okay. Aquí hermosa, aquí hermosa, por acá. Good. Then you mix all and then taste. Tastes already. Tastes so good. Are you playing? Alaman natin. Okay, perfect. Nice, guys. We're almost done. Wow. Yes.
yes. And vanillin. Okay. And then we push. ¿Cuántas capas vamos a hacer? How many layers? We're going to do 1, 2, 3, 4 layers. Okay, the first one is going to be with potato. The second one with the filling. The third one with avocado. Do you like avocado, guys? Yes. Okay, then. And finally, we're gonna cover with potato. So it's going to be delicious. Yes. Okay. Okay. Just try to cover all the borders. Okay, because we want a uniform color. You can put the half. Okay, and then you can put the other half for decoration, or you can pull all the thing. Okay. In my case, I will pull all of it. Okay. Lagay It's natin okay. buo. From here, it's all on your creativity. Okay, I don't want to pull your wings. Okay. Okay. Yung lasa niya guys, parang chicken sandwich. No. Yes. Just like this? It's like a cake. Like a cake. Yeah. Okay, and with the help of the other one, we're gonna try to remove it. Slowly. Remove slowly, very slowly. Okay? Yeah, but you don't have to. Yes, Tatanggalin don't na. rush because we have oil on the mold, so it will destroy that. Yeah, just trust on yourself. Breathe. It's only the breathe. Yay! Thank you. Very nice. Gracias. Oh! More Ang gentle. ganda. Ay, you just Push? yeah, push and Pour the everything and in. push the can a little. Good. That's it. That's it. So guys, yung vibe niya, kung makikita niyo, it's giving parang cake, no? Na may layers na ganyan. Na parang tinapay na ewan, na nasa loob yung pinaka-filling. Tapos de-designan pa natin to. Ganun siya. Pero this one, potato yung top and bottom. Tapos may avocado. Then yung gitna niya, yung puti na nakikita nyo, it's giving parang chicken sandwich sa atin sa Pilipinas. Yung lasa, ganun na ganun. Medyo maasim kasi nilalagyan ng lime. This is eggs. Eggs. Okay. Thank you. We'll put on top? Yeah, you can put it on top. Yes. So much fully loaded. Para los huevitos y lo que está allí. Lo vamos a poner. About the start, that's good. Design daw. Paano ba natin de-design? Ang pangit. Pumangit pa ng design natin. That look nice. Gracias. Okay, te voy a contar. Ah, yours also better. I'm gonna hire. Thank you so much. Only count. Harvest can we get? You can take it. No, it's okay. You can take more. Okay, thank you. Ang design guys. O, diba? Lo puedo picar ahora. Okay. Ngayon ito, mahal na to. Sa pera natin, 5,000 na to. You're okay with the one? It's like what? You're okay with the one pack? Yeah, he got run over. Oh, I'm so yeah, sorry to hear that's that. all right. So I said no more looking after things. I had 3 children. I don't need to look after. My first class of the week was like a 4-hour class. 4 Lecture, hours. yeah, really long. Who can say, like, I can't do that in English. yeah, no, I was about to say, I couldn't concentrate that all on English. I can't do that in English. So I was like, Yeah. brain fried. Oh my god. Beginning of Yeah. But Tapos na tayo guys, kumain nung unang meal at ngayon gagawa na tayo ng pisco sour. Kanina binigyan tayo, di ba? Hindi naman natin naubos. Ang tapang kasi talaga, tapos nakakahilo siya. Ito siya, sure. Di ba iba siya, no? I mean, I'm vlogging, sorry. Okay, so tignan nyo ito. Meron silang binigay na ganito. Libre na yan. Iuwi na daw natin. And may ingredient dito ng pisco sour if ever pag gusto nyo ito gumawa sa bahay. So, maglalagay tayo ng pisco sour. Have you tried 1.5 nito. the Peruvian beer? Same. Okay. Yeah, the beer that we used to drink. Is it okay only one? Yes, it's So, because I'm not a drinker. Okay. Okay, yes. you. People used to drink here a lot of pisco sour, but I will explain you a little bit how it works. The 1.5 situation talaga, of the pero drinks isa lang and, yung nilagay the natin. food in
It's okay. No? I don't mind. Okay, we can love- switch. I don't lime. I love lime. Don't worry. We can... What is that? Bacon. More bacon? Line man. Mira. So guys, ang nilagay natin ngayon, lime juice, egg white, and simple syrup. So yung simple syrup is water and sugar daw, if ever, kung gusto nyo i-DIY. So after doon, aalugin na natin. Yung pisco sour natin, konti lang nilagay natin, ha? Tama ba yung ginagawa natin? Bartender, abangan mo ko dyan Starbucks. Punta na ako dyan. Grabe, napakadami natin mga side quest sa mga trips natin, guys. Pero nakakatawa na kapag Peruvian cooking class tayo. Hapon. More. Okay? And after that, we serve. Okay? What is your traditional drink? Yes, yes. Kailangan na naman nating alugin. Teka. Gigil na gigil. Gusto ko pang inaalog yung mga milk tea, ganyan. Kape, matcha. Gigil. Finish serve. All of it. Lo batimos y volvemos Sí, a poner. lo batimos y lo vemos. Ya está. Dale, hermosa. Nice, guys. Take a picture. Okay, guys. Now, finishing with the Angostura bitters. Okay, we do this. Tapos meron dito pang design. O, di ba? Para bang potion siya, ganun. Ito guys, tikman natin. Kasi gawa natin to eh. Kailangan natin maging proud sa gawa natin. Di ba kapag sinabi nila kapag ikaw yung nagluto, masarap. O, ako magiging honest ako. Alam niyo yun, ayoko nang hindi honest sa inyo. Maasim. Hindi siya ganun katamis. Hindi din siya ganun katapang kasi binawasan natin yung dosage. Dosage! Nung mismong alak. Asim niya. Oo. Wala siyang sapat eh. Kahit sampal wala. Parang I can drink this all day, all night. Cheers. O, diba na para bang hindi tayo nakainom pa. Eh, nakainom na tayo. Atim. Last food guys, ceviche naman. Let's go. Are you good with garlic? Yeah. This is good. Cilantro. Okay. And then Coriander. we remove. Okay, super. I'll just get it. Yeah, thank you. The taste like brings out all the flavor more. Like if you're not gonna like that or with that. Dami natin nilagay na coriander, guys. Oh, 1 teaspoon? Yeah, 1 full teaspoon. Full. Okay, gracias. Like this? Yes. Maybe just make more. More. Okay. Make more. Yeah. Perfect. Here? A full teaspoon. Okay. There you go. Can you feel the smell? Paluin natin, guys. Can you smell it? Yeah. Wow. That's the base of the ceviche. Kung gusto nyo doon na maanghang, dagdagan nyo lang yung sili. Pero tayo, konti lang nilagay natin. Maanghang daw kasi yung Peruvian na sili nila dito.
Nakikita nyo ba? Hindi eh. I take Yung just uri ng isda na gamit one nila dito, slice, timpanito. and I'm gonna cut it in the middle. Okay? Timpanito. Katiin sa gitna. Okay. So, ito pipigain nyo, ilalagay nyo dito. So, 3 piraso, hahatiin nyo. Tapos, yun yung luluto ng isda. Ayan, tapos nilagyan lang natin ng onions. Ceviche! Tanananan! Ngayon, tikman na natin ang tiger's milk. Yung puti na yan, tiger's milk yung tawag. Patikman natin to kahapon. Asim! Asim! Ayun na, tapos na. Then we put the fried corn, or we can use the canchita. Okay, and also this is Thank you. Thank you. Only one. Thank you. Parang di maganda yung pagkaka-plating. Parang dito. Ganda nung kay chef. Tika nyo. Tapos ito yung gawa natin. Pero yung atin masarap naman. Ang mahalaga, yung lasa. Diba? Tapos na guys, ang ating ceviche. Peruvian food. Approved. Taste test. Then you go in green. How's the other one? Where did you get that in the UK? It's too good. I've been eating this every single time. Guys, so tapos na tayo ngayon magluto. So ayan, nakababa na tayo. So far, ang saya na experience. Na-experience natin lahat ng mga gusto nating matikman. Like yung even parang layer na yun na may potato. And also, parang may chicken sandwich feeling sa gitna. Gusto ko siya talagang itry even before. And also, yung ceviche. So, nakakain na tayo ng ceviche dito, nakagawa pa tayo. Hindi na tayo gagawa at hindi na tayo kakain pala, I mean, doon sa Cusco area. Okay? So, if ever you're interested booking this part ng vlog na to, is yung link ilalagay ko sa video description. So, now, explore naman natin ang Miraflores! Ayan siya. So, 2 o'clock nagsimula ang tour. 5:33 na po, opo. Tignan nyo guys, andito ngayon tayo sa Palacio de las Artes de Miraflores. O diba, gusto nyo yung nabubulol. And siya. Let's go enter this amazing place. Ang ganda ng mga art. Ang ganyan yung gusto ko mga painting talaga kapag sa atin. Punta tayo ngayon dito guys sa church na to. Ang pangalan ito, Parroquia de la Virgen Milagrosa. Ayan. Let's go in. Ito siya if ever kung pupunta kayo, Parroquia la Virgen Milagrosa.
Tingnan nyo dito, your offering must be coins only kasi may iilaw dyan. So, only 1 to 5 soles ang tinatanggap. So, magkano? Magkano yung donation dito? Ito yung tsura ng pang-umpisa sa kanila. Guys, sa paggabi na dito ngayon, and habang naglalakad-lakad tayo, iniisip ko ngayon na bumili na tayo nung medicine for altitude sickness kasi bukas pupunta na tayo sa Cusco. So nakalista siya sa phone natin, nakalimutan ko kung ano yung mismo exact name, pero punta tayo sa pharmacy. Papakita ko sa inyo. Malaki may tutulong sa atin yan para hindi tayo mahilo masyado bukas. Kasi bukas na yung flight natin eh. Ay, ayan, pharmacy ito. Medicamentos. Diba? Ito yung tsura ng pharmacy nila. So guys, tinutulungan tayo dito kasi sis siya ay marunong mag-Spanish. Okay. Te amo pa, gracias. Yeah. Gracias. You're welcome. Yeah. Ito guys, nakita natin to dito. If ever kapag kayo gusto nyo nga magpunta pa sa mga ibang lugar dito sa Peru, pwede nyo i-consider itong Mancora, Iquitos, Arequipa, and also Nazca. Itong Nazca, sasakay kayo sa aeroplano, tapos makikita nyo yung mga Nazca lines, yung sinuunang nakasulat na yan. Tayo kasi ang target natin, itong Cusco lang because of this Machu Picchu and also yung mga Rainbow Mountain, Red Valley, ganyan. And tayo, Lima and Cusco lang. Okay? Pero kapag madami kayong budget at extra time, consider nyo to. We're back na guys dito sa ating hotel room and ngayon explain ko lang sa inyo kasi bumili nga tayo nito, 'di ba? So hindi ko na na-videohan si ate kanina na tumulong sa atin kasi hindi marunong mag-Spanish yung pharmacist, pero buti marunong mag-English sa atin ang katabi natin. So yung father din niya ay nasa pharmaceutical company, okay? So in-explain din niya sa atin to. So dito po kasi kapag pupunta kayo sa Peru, merong dalawang gamot na kung saan, ayan, binabasa ko ha para hindi tayo magkamali. So merong tinatawag na dalawang gamot na kailangan nyo para kahit papano mabawasan yung altitude sickness sa inyo. Number 1, ito yung pinakakilala, Diamoxia or acetazolamide. So, ito, mas effective to. Ilalagay ko dito yung picture. Mas effective tong medication na to for preventing altitude sickness. It works best 24 hours before ka dun lumipad, okay? So, nagtanong tayong ganyan sa pharmacy dito, pero wala po. Opo, wala siyang ganun dito. So, ang nabili natin, itong pangalawa, which is yung Soroche pills. So, ito, Simsoroche. Ayun yung pangalan niya. So, itong Simsoroche, pakita ko sa inyo na ganyan. So, ito naman, widely available to sa mga Peru pharmacies. And guys, ito, ang ingredients naman nito, wait, babasahin ko ulit. Coca leaf, guarana, munya, green coffee, garlic, turmeric, ginger, and vitamin C. Okay? So, this one, nakaka-reduce siya ng symptoms ng altitude sickness. Hindi lang siya tulad nung Diamox na sinabi ko sa inyo kanina. But this one is herbal siya, herbal dietary supplement. And, ang nakalagay dito, 2 to 3 capsules ang ite-take mo. Pero ang nirecommend sa atin is 2 capsules. 2 capsules every 8 hours nga ang sabi sa atin bago tayo magpunta doon sa mismong lugar. So, bukas ang flight natin is 12 noon. So, before that, mga morning time, after breakfast, kailangan na natin mag-take nito para hindi natin siya maramdaman. And 10 capsules siya. Okay? So, 10 capsules and 10 soles yung ating bili dito sa mismong gamot na to. So, sa Peru nito mabibili if ever kung natatakot kayo sa high altitude. Ako kasi sa totoo lang, natatakot ako. So, totoo lang, ayoko magpaka-sugar coating sa inyo na ganyan na hindi natatakot. Natatakot ako dun sa altitude sickness kasi nga, ayoko nang magkasakit. Parang ganun yung part. Kaya sabi ko, bibili ba tayo nito? Pero kasi, nare-research ko mabuti kasi alam nyo naman, nagpapalpitate tayo kapag ka-super yung caffeine sa ating katawan. So, ito kasi, meron tong high caffeine na laman. So, yun siya. So, sinasabi ko, 1 na lang ba iinumin natin? Or 2 kasi yun yung kailangan. Diba? So, yun siya. If ever, para lang kayo, ilista nyo lang to sa inyong Peru checklist pag pupunta kayo ha, para hindi kayo mahirapan. Lalo na kung pupunta kayo sa Machu Picchu, sa Rainbow Mountain, sa Red Valley. Okay? Ito, take note. Soroche pills.
Good morning guys! Today is another day. So, dito sa part na to, kasi mamaya pang tanghali yung flight natin papunta sa Cusco. And ngayon, kumain na muna tayo ng breakfast, then dadaling ko naman kayo doon sa kabilang side ng Miraflores, okay? So, ngayon, let's go. Time check, it's already 8:50 a.m. Kaya, let's eat. Pwede pa tayo humabol sa breakfast buffet. Another day, another gloomy day here in Lima. Ito nga palang ating outfit for today's video. Pants lang, syempre yung favorite nating shoes na black. And also ito yung binili natin sa Uniqlo or GU sa Taiwan. Recent trip natin. Guys, nagbayad tayo ng 69 soles para sa breakfast buffet. Ito yung itsura niya. Ito yung breakfast buffet sa Ibis Lima Larco Miraflores. Yan, may pancakes. Cold cuts. Yan, may cereals. Merending juice. Coffee. Yan, cafe americano, cortado, cappuccino, cafe con leche. Yan siya. So, ito yung mga food nila. May rice, potato, and egg dun sa dulo. Ito guys, ang ating breakfast. Diba? 69 soles lang. Kapag kasi sa labas tayo kumain, parang lalagpas na mga yung 69 eh. Guys, napunta na tayo doon sa kabilang side ng Miraflores. Tapos na tayo. And, ay, meron dito rentahan. So, check natin. Alam niyo yan, kapag lagi kayo nanonood ng vlog, lagi natin sinecheck yan. So, magkano ang renta dito ng bahay? Ay, 900. US dollars to o soles? Itong mahal no, 299,000. Alam nyo guys, kung ano yung naaamoy natin habang naglalakad tayo dito sa daan dito sa Lima, Peru. It's giving, nagpiprito ng itlog. Alam nyo yun, yung kapag kabinate. Wait, ano ba yung other terms ng binate? Scrambled egg. Parang ganun yung naaamoy natin. Tignan nyo, konting lakad lang to from dun sa hotel natin. Tapos makikita na natin yan. Yung side na yan, it's giving parang Rojas Boulevard sa atin sa Pilipinas yung view. Ayan, nasa harapan na natin ang Pacific Ocean. Ay nako, hindi natin makita man lang dahil nga maulap-ulapan. O diba? This is the view. This is the vibe here sa Miraflores. Maglakad-lakad lang dito. And also, ito guys, mayroon dyan mga KFC, ganun if ever kung gusto niyo ng fast food at nami-miss nyo. Tapos ito po yung JW Marriott. O, diba? Kapag kaganyan yung mga vibe yung hotel, ito yung makikita yung view sa harapan. Then, dito sa baba niyan, madami ding mga establishments. Though, Sabado ngayon, yung iba hindi pa bukas. May H&M dun sa side na yon, Tanta, ito parang it's giving bar resto, ganyan. Basically, mall siya. Ganun yung vibe na binibigay niya. May Aldo, Patagonia, Starbucks, ganyan. Yan! We're at the cliff. Ganda yun. Diba? Ayan guys, sinitignan natin sa mapa yung ating harapan. So, Pacific Ocean siya. And kung tutumbukin, itong side na to, ang pinakamalapit na makikita na natin dito is Antarctica. Tapos dito naman sa side na to, pag dinire-diretso to, New Zealand. Pero malayo-layo pa ya. Sinasabi ko lang yung kung ano yung dire-diretso niya. Tapos, dito sa side na to, andito yung mga Japan, mainland China. Wow. And sikat na sikat tong area na to dito sa Miraflores, itong cliff na to. Ito yung dinaanan natin nung galing tayo ng Lima Airport nung madaling araw. Kaya kapag ka madaling araw tapos nandyan walang ka-traffic, pwede kayo mag-inhale, exhale, buksan nyo lang yung bintana. Punta tayo quickly dito lang sa mall na to. Pero sarado pa siya, yung aga pa kasi. Ang pangalan ng mall na to is Larcomar. Okay?
So, meron diyang supermarket, Wong. Supermarket. Diretsuhin natin. Alam niyo itong Salomon, ang daming mga magagandang reviews. May mga nagdi-DM pa sa atin na try daw natin yan aside from doon sa On. Ganda pa yung design. Maganda naman siya. So ito lang guys, may question lang ako sa mga umabot sa part na to, sa mga merong Salomon, Hoka, and also On. Yung On kasi, na-try na natin siya at gustong gusto ko siya. Actually, suot-suot nga natin ngayon, no? Actually, puro ito lang yung suot natin. Entire trip. Dalawang sapatos yung dala natin. Parehas siyang On. So, gustong-gusto ko siya. Hindi sumasakit yung paa natin. Pero any thoughts sa Hoka and Salomon? Sa lahat ng mga viewers natin dyan na merong ganun. Buti pa tong Starbucks. Bukas na siya. So, yeah. Pagka yung Starbucks, Lunes a Domingo, 7 a.m. to 10:30 p.m. Bali guys, yung Domingo, ang ibig sabihin nun is Sunday ha. So, Lunes, Martes, Miyerkules, Huwebes, Biyernes, Sabado, Domingo. Domingo. Domingo is Linggo or Sunday. Ito naman guys, sa side dito. Wala na siya makikita. Mas maganda yung viewpoint doon sa kaninang pinuntahan natin. Bali, itong building na to, Intercon naman yan. Para lang may idea yung mga gusto mag-check-in sa Intercon. We're back na dito guys sa ating hotel room, and before we end this vlog, share ko lang sa inyo yung parang quick nating mga naranasan dito sa Lima. And disclaimer, ito pong Cancun, yung Cancun part to Lima part, yan yung recovery phase natin, kaya medyo slow down and medyo dinahan-dahan natin, okay? Dahil pang malakasang energy ang kailangan natin sa mga susunod na vlog because pumunta tayo sa Cusco, high altitude place, also Machu Picchu, ganyan and so on, okay? So dito po sa Lima, ang ginawa natin, number 1, nag-city and food tour tayo. Nag-Peruvian cooking class tayo. In-explore natin yung Centro Historico and also yung Miraflores area. Ang masasabi ko lang dito sa Lima is madami siyang magagawa. Though hindi pa nga natin napuntahan yung isang area. Barangco ang pangalan. Lalagay ko dito yung screenshot ng map. Kung meron pa kayong extra days, pwede nyo puntahan yan. Historical area din yan na pwede nyo i-explore pa sa ibang side naman yan. Okay? So, yung Centro Historico, ang masasabi ko doon, hindi siya tahimik, magulo siya. Yung Centro Historico area. Doon sa Centro Historico area, doon kayo kinakailangan mag-ingat pagka pupunta kayo ng Lima. Number 1 is, may borders na kasi doon. May mga borders na doon na kung saan ay doon daw hindi ganoon ka-safe. Sinabi to ng ating chef, mentor doon sa Peruvian cooking class natin. Kinonfirm niya. And also ni Marcos na kung saan siya ang tour guide natin doon sa mismong tour. So, pag pupunta kayo ng DIY sa Centro Historico, mag-ingat kayo yung gamit nyo, ganyan, and so on. Tapos, huwag kayo aakyat doon sa bundok. May bundok dito na Santo Cristo o San Cristobal. Ayan, I forgot the exact term or name nung mismong area. Pero, doon po, medyo natatakot daw din yung mga locals doon. So, mag-ingat kayo doon, ha? Huwag masyado magiging explore na atake, ganyan. So, sa Centro Historico, yung mismong plaza alone, okay siyang i-explore umaga hanggang gabi. Pero sa mga libliban na lugar doon, is yun yung medyo parang medyo ganyan na kailangan na mag-ingat. So, para ma-connecta natin sa Pilipinas, yung vibe ng Centro Historico, yung mga ibang areas doon, it's giving Calle Crisologo sa Pilipinas. Okay? Doon sa Centro Historico dito sa Lima pala, I mean. So, ganun yung vibe niya. Malawak na ganun. Like, puro ganun yung makikita nyo. Puro mga eskinita, cobblestone, yung mismong dadaanan nyo, ganyan. Madaming kainan. So, mag-check kayo kung ano yung pinaka-best for you guys. Pero kasi sa atin, since food tour na siya, hindi na tayo kumain doon. And ang inisip ko kasi, since food tour yung atin, trusted na lahat na makakainin natin ay malinis. Kapag kasi food tour, yan is meticulously chine-check nila yung menu, ganyan and so on. And para ma-experience na rin natin yung Peruvian food. Kasi alam nyo, kahit meron tayong mga nararanasan about sa food or about sa drinks dito sa mga travels natin, hindi pa din kasi maiiwasan o hindi pa din maiaalis sa atin yung medyo ma-explore talaga tayo sa mismong food. Kasi, for me kasi, part kasi yung food exploration or yung food tasting ng local food dito na parang immersion siya, cultural immersion din siya at some point. So at least natikman natin, may mga hindi tayo nagustuhan, meron tayong mga list lang na nagustuhan at meron tayong gustong-gusto talaga.
And for some reason, yung street food nila na cow's head, cow's heart, yun, nagustuhan ko yun, yung cow's heart. Nagustuhan natin yun. I think magugustuhan nyo din yun. Tapos yung mga ibang mga food nila dito na mga seafood, ang sarap talaga. Okay? So, yun yung mga isa sa mga naging highlight natin. And also dito sa Miraflores area. Dito, kumpara doon sa Centro Historico, much safer siya kapag kadadaan kayo sa mga kalsada, ganyan. Though, again, huwag nyo ilalabas na ganyan. Kanya nasa sidewalk kayo, yung mga phone nyo, huwag nyo igaganyan. Ako minsan, nakabulsa pang, nakaganyan pa yung phone. Doon ako nagna-navigate kasi syempre, hindi naman natin kabisado yung lugar. Nag-Google Maps pa din tayo. So, ganyan siya. Widely accepted dito, yung tarjeta. So, kapag magbabayad kayo dito, kung wala silang cash, sasabihin nyo lang, tarjeta. Tarjeta, ibig sabihin nun, credit card, debit card, ganyan, and so on. So, ganon. Karamihan, magbabayad sana ako ng cash, pero mas prefer nila yung card. O, di ba? Ngayon lang natin na-experience na mas prefer yung card. Karamihan sa kanila card. Sinasabi ko, cash, tarjeta. Mga ganon. So, mas gusto nila yung card dito. Nag-withdraw tayo, so para konti pa lang nagagamit natin doon. Okay lang, I think sa Cusco magagamit naman natin yung mga cash natin, ganyan. Okay, so dito din sa Lima, I observed, dito po ay yung traffic light, hindi nila ginagamit. Oo. Number 1, may mga areas dito na walang traffic light, pero tatawid ka lang. So, iintayin mo lang yung mismo mga sasakyan na wala na, ganyan, para successfully ka makatawid. Tapos number 2, talagang hindi nila ginagamit yung traffic lights. Kahit naka-stop siya, naglalakad sila. Ganyan. So, ma-observe mo lang dito yun. Sinasabi ko lang yung mga observation natin na walang filter. Di ba? So, yun yung mga nakita natin dito. Pero the rest, okay siya. Kung bibigyan tayo ng pagkakataon na pumunta dito uli sa Peru, tapos kanya na syempre pupunta pa tayo Arequipa, ganyan, and so on. Parang gusto kong bumalik pa rin dito sa Lima. Parang okay pa rin siyang drop na ganyan. Kasi hindi naman siya ganong kamahalan. Pero yung breakfast buffet natin kanina, mahal, no? 69 soles yun, 1-2 pesos. Na para ba tayo nag-Vikings na? Di ba? Parang ganun yung vibe niya. So, yun yung na-experience natin dito sa Lima. So, I like it. So far, so good. Maganda siyang panimula kapag ka magpe-Peru. At maganda din yung airport naman nila and so on. Okay? At kapag ka po kayo ay mag-check-in dito at mag-i-stay sa Lima, I highly suggest sa Miraflores area kayo mag-stay para hindi kayo mahirapan. Kasi walking distance lang siya. Nilakad-lakad lang naman natin. Nakita nyo, di ba? And also, again, accessible yung Uber. At kapag ka mag-Uber kayo dito, i-connecta nyo na yung credit card nyo or kung ano pa man yan, even PayPal, para hindi na kayo magbayad ng cash para sure na walang sukli. Kasi minsan pagka magbabayad kayo ng malaki, hindi kayo susuklian. Okay? Again, maraming salamat guys sa pag-watch ng ating Lima Leg. At ngayon, I'm super duper excited dahil ito na talaga ang extra challenge kasi papataas na yung challenge natin. Like, literally papataas. And, ito na. Pupunta na tayo sa Cusco! Abangan nyo guys ang susunod na episode dahil tayo po ay papunta na sa high altitude place or part dito sa Peru. Again, Ivan Igusan po. So, yun lang.